Praise God! Isang pinagpalang araw po muli sa ating lahat. Binabati ko po kayo ng blessed day. Magandang araw po sa inyo at dalangin ko ang pagpapala at pag-iingat po ng Panginoon ay laging sumainyo, sumaating lahat. Amen? Tayo po'y magpapatuloy sa ating pong discipleship training track. Ito po yung pag-aaral sa mga lessons on discipleship para sa mga core leaders. At pinapaalala ko po sa inyong lahat, pag sinabi po nating core leaders, ito po yung mga nangunguna sa tinatawag po nating Operation Home Base, which is traditionally ito yung mga home Bible studies. So ito pong pag-aaral na ito ng discipleship training track, ito po ay paghahasa to enhance the knowledge, the knowledge of those who lead Bible studies. At huwag niyo rin pong kalilimutan mga kapatid, ito pong pag-aaral na ito, don't just simply listen and watch. Mainam po na meron po kayong pagtitake note. Kasi gaya po ng aking pinaalala sa inyo, noon pa man, nung simulan po natin ang process na ito, I have informed each one na ito pong mga lesson na tinapik nyong ito'y ituturo din ninyo sa mga common members. When I say common members, kayo po yung mga leaders, kasunod po ninyo yung mga common members. Sila din, dadaan din po sila sa discipleship training track. So, nauna lang tayo. Nauna lang yung mga core leaders. After the core leaders would be the common members. So, isang pagbabalik tanaw po, yung pong mga 4 booklets, series booklets, lessons din po yung mga yon by topic, yung sinasabi nating salvation series, maturity series, victorious Christian life series, discipleship series. Ito po yung mga booklet ginagamit sa Bible study. Pagkatapos po ng salvation series, supposedly, sisimulan natin yung mga members sa discipleship training track, stage 1, which is new beginning. Yung pong ibang mga churches, nakapagsimula na. Nakagawa na po sila ng programa kung paano, kailan gagawin yung pagtuturo ng DTT sa congregation. For example po, ang Victoria Assembly of God, sila po, ginawa po nila ang kanilang discipleship training track because they believe that they can have much higher percentage of attendance on a Sunday. So ang ginawa po nila, yung kanilang discipleship training track for the congregation or for the common members, it is being held on a Sunday after their Sunday service. So, actually, hindi ho after their Sunday service. Ginawa nilang bahagi ng Sunday service ang pagtuturo ng discipleship training track. So, let me inform everyone, Agape, Apalit, Santa Rosa, kayo din po, magkakaroon din po kayo ng ganyan. So, core leaders, I am praying for your support, for your cooperation on this. At sana po, sama-sama nating yakapin ang vision, ang process ng discipleship ng Assemblies of God. If in any case, you still have something na malabo or you don't yet still understand completely, kapatid, hindi ho dahilan yon para hindi tayo sumuporta. Dahilan po yon para lalo nating pag-aralan. At tayo'y maging aggressive
in listening, aggressive in attending, mentoring, aggressive in knowing more about this process. As an Assembly of God church, we need to obey, we need to patronize, we need to support what our organization is bringing programs, bringing to us. Kaya mga kapatid, kaya po meron tayong mentoring. At pinapakiusap ko rin po, pinapaalala ko po, not to have so many excuses during mentoring. Kasi pag marami kang absent, marami kang excuses, nakakabawas po ng passion yan. At besides, naiiwan po tayo. So, gaya po ng aking laging pinapakiusap dati pa sa inyo, let's make mentoring our happy hour, the fireplace of the vision, and let us avoid making too many excuses. Bigyan po natin siya ng priority kasi kayo pong mga core leaders, this is also a part of your learning, a provision or supplement for your growth. Kaya kailangan po natin, kailangan yung paglago sabay-sabay. Lumalago tayo bilang mga leaders habang tinutulungan nating lumago yung mga members. Gaya po ng aking nabanggit dati, hindi ho natin may babahagi ang wala sa atin. We desire, we see, we guide, we lead our congregation to grow. Kung ikaw naman wala kang means, wala kang resources to grow, how can that happen? Kaya alam ko po, maraming ginagawa, marami tayong responsibilidad, marami tayong gawain. But my friends, remember this, anything that we put above the things of God, hindi ho gusto ng Panginoon yan. Kailangan magkaroon pa rin po tayo ng let's say strategy or proper management on how we can prioritize still the things of God. Napakahalaga po niyan. Ganito po ang aking pagsasalita kasi alam ko ang mga kausap ko, mga leaders. Alright? Leaders are broad-minded, they're not easily stumble, they don't get easily stumbled. Maunawain po tayo, naiintindihan po natin, kaya sabi ko nga po, parang yung sinabi ni Apostol Pablo, confident of your obedience, that even in my absence, you will do more than what I ask from you, because I believe you guys are the right people whom God chose, to help the pastor, to help the church fulfill the ministry, the task the Lord entrusted. Naniniwala po ako sa inyong kakayahan. Kaya kayo po yung mga tamang tao na pinili ng Diyos na magiging katuwang ng pastor para pangasiwaan po yung ating church. Sa mga ganitong proseso ng pagdidisipulo, dito po natetest our character. The ability to listen, the ability to submit, the ability to follow, the ability to obey, the test of loyalty, the test of character. Nandyan po lahat yan. So let's embrace it. Gusto ng Diyos tayo po'y lumago. Kalooban po ng Panginoon na tayo po'y lumago. Kaya before ko po tatalakayin ang susunod na lesson, nagbigay po ako ng short pep talk sa ating lahat just to remind us of ano ba itong ginagawa natin at bakit ginagawa natin ito at bakit kailangan natin gawin ito. Okay po? Kaya mga kapatid, kung ano man po yung nararanasan ninyo sa inyong paglilid ng Bible study, if there are some adjustment or questions or you don't understand, meron po tayong mga GC, Don't keep those things to yourselves. And besides, my friends, nandito po ako. Ako po tanungin ninyo. Okay? Kung meron po kayong mga katanungan,
Meron na tayong GC, you can direct straight your questions to me. I appreciate some of you direct your questions in whatever aspect in the ministry sa mga assistant pastor. I appreciate that. But I will appreciate better kung dediretso po kayo sa akin. Alright? What do I mean with that? Mga kapatid, ang discipleship po, it's a mentor-mentee establishing relationship. I am your mentor, you are my mentee. Dapat walang distance, walang barrier. We're establishing relationship here. No po, kaya if you have something to ask, you don't understand something, we have our GC. Okay? Gusto mong magpaalam, magpaalam ka sa iyong leader. No po? Paalam ka sa iyong leader. Para yung mga leader naman po natin na kagaya ko, mararamdaman ko na you consider me as your mentor. You consider me and honor me as your leader. No po? Kaya marami po tayong matututunan mga kapatid, and this is for our growth. And I would like you to take all these things objectively, no? We don't mean to offend anyone. We don't mean to hurt you. What we mean is to help everyone grow as a workman approved of God. A workman approved of God na hindi lamang po dito sa galing, lalo na po, most importantly dito, character. Okay po? Kaya, sige po, tayo po'y mananalangin bago po tayo dumako sa ating first lesson ng pagpapatuloy po natin ng Stage 3, Session 8. Dakilang Ama, pagpalain niyo po ang aming pag-aaral ngayon. I-bless niyo po ang lahat ng iyong mga manggagawa, OHB leaders, sa kanilang pakikinig. I pray for wisdom, Father. I pray for anointing. I pray for enablement, Lord, that you will guide your servants here on how to understand and learn from these lessons, that they may be able to bring this down to the members. Maraming salamat po sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Ito po ang aming panalangin. Amen and amen. Alam niyo po, ang ating topic ngayon is dealing with temptation and sin. Ito pong dalawang bagay na ito ay bahagi ng buhay. Ibig sabihin, they are considered one of the inevitables. No? Kahit ikaw ay pastor, kahit ikaw ay Kristiyano, haharap ka at haharap sa mga bagay na ito. And we face this temptation and sin every day. No? Iba't iba po ang sitwasyon nating lahat. Some are ready, na po, while others are not, aware. No, yung iba handa sila sa tukso, alam nila na may tukso. Yung iba naman po ay hindi nila namamalayan ang pagdating, paglitaw ng tukso sa kanilang mga buhay. Na po, may mga pagkakataon din po na yung ating laman, no, yung ating sarili, no, na parang nandoon yung force, what should I say, parang desire, no, urge na tayo'y magkasala, no, tayo'y maging biktima ng kasalanan, no po, whether it's gluttony. Yes, you heard me right. Gluttony is considered a sin. It will be in a form of temptation, but when you give in, sin will give birth. Alright? Yung sex, yung gossip, yung pandaraya, cheating, and more. Na po, those temptations are minor, and so others thought they are pretty easy to overcome. Pero kung minsan, hindi po ganun ang nangyayari, no? Yung urge mataas. Kaya kahit iniisip natin na maliliit na bagay lamang ito,
nahuhulog pa rin tayo because of the urge, the desire that is in us. Na po. Tandaan po ninyo, ang tukso hindi kasalanan. Jesus was tempted too. Alright? It is when you give into the temptation, dun po magiging kasalanan yan. No? Pag ikaw ay bumigay na o kumagat na. Sabi po ni James, para siyang yung bulate sa pangingisda. Natetempt yung isda na kagatin yon at pag kinagat yun, huli na siya. So, ang kasalanan ganyan po. No? It starts with a temptation. And when you give into it, then sin will give birth to temptation. Doon pa lang siya magiging kasalanan. Now, what are the things we need to consider, no, so that we can avoid and overcome temptation? Ang ating pong lesson ay nagbibigay po ng iilang mga pointers, no, on how to overcome temptation and avoid sin. Alright? Number 1, ang sabi po dito, identify it. Identify temptations. I believe you are holding your manuals. Lagi ko pong sinasabi ito that whenever we listen to discipleship training, we attend discipleship training track, make sure your manuals are in your hands. Alright? So number 1, identify temptations. Na po. Lahat po tayo may pagkakaiba, no? Ibig sabihin, saan ka ba mahina? Alam mo kung saan ka mahina. Alam mo kung ano yung tukso na madaling makapag-penetrate sa iyo. Alright? Ano yung mahirap sa iyo na i-overcome? No po? Ibang tao, marahil yung chismis, no? Yung mga marites, ang daming marites ngayon, no po? Yung hindi nila maiwasan na makinig at hindi lamang masatisfy sa pakikinig ng chismis, kundi yung sila'y mag-e-engage. Na po, some people are like that. No? That's their weakness. Na po, yung iba naman, ang kahinaan ay sa sex. Na po, yung iba naman, yung sa pera. No? Alam niyo po, napapansin ko, napakalakas din po ng pera. No? Sa paraan na ito'y nagiging tukso para magkamali at masira ang reputasyon ng isang tao. Mag-ingat po tayo, mga kapatid, no? Money is not bad, but the love of money is the root of all evil. Kapag ang pera hindi mo kayang kinontrol, ang sarili mo hindi mo kayang kinontrol sa pera, no po, at napapasubo ka na dyan, yan po ang magpapahamak sa atin. Sisirain po niyan ang ating reputation. Na po, yung iba naman po, ito, sa mga kabataan, no, paalala natin, kung minsan, ang isang paraan ng tukso, yung pagdi-date, yung holding hands, no? Kung hindi mo kaya yun, no, identify when you are into a relationship, like you have a boyfriend, you have a girlfriend, and you know that holding the hands of your girlfriend or boyfriend can tempt you. Kailangan alamin mo kung saan ka mahina. Alamin mo kung ano yung tuksong madaling makapenetrate sa iyo. Alright? And then, be aggressively active in avoiding that or handling that situation. Alright? Maging matalino ka. Kung alam mong doon ka mahina, alright, gumawa ka ng paraan. No? Paano mo iiwasan yon? So, paano mo maiiwasan at paano mo magagawa yon? By identifying temptation. Alright? Identifying it. Saan ka ba mahina? Alright? Pangalawa po, when you able to identify the temptation, pray about it. Panalangin mo, Panginoon, dito po ako mahina eh. Mahina po ako sa chismis. Mahina po ako sa pagsisinungaling. Mahina po ako sa sex. Mahina po ako sa pera. Mahina po ako sa ganito. Kapatid, kung saan ka mahina, isuko mo yan sa Diyos. Huwag kang mahiya na magtapat sa Panginoon. Huwag mong ikwento sa tao.
Ikwento mo sa Diyos. Buksan mo ang puso mo sa Panginoon. Panginoon, mahina po ako sa pag-iisip Madali po akong mag-isip ng negatibo, magduda. Isuko mo sa Panginoon yan. Sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, napakadali po para sa akin ang mag-isip ng masama sa aking kapwa. No? Sabihin mo sa Panginoon, tanggalin niya yung lahat ng mga basura sa isip mo against other people. No? Sabihin mo sa Panginoon na ikaw ay mapag-imbabaw. Kunyari, pinapakita mo, maayos ka sa ibang tao, pero sa saloobin mo, ang dami mong sinasabi sa tao na yan. Aba kapatid, di ho maganda yan. Hindi ho magandang madatnan tayo ng Panginoon. Meron po tayong mga ganyang bagay na kinoconsider na basura sa espiritual sa ating mga puso at isipan. Ano po? Kaya, open up to the Lord. You tell to God in your prayer, ano itong tuksong ito na mahirap para sa iyo. Okay? And then number 3, avoid that. Halimbawa, kung ang nagbibigay ng tukso sa iyo yung panunood mo ng sine, avoid that place. Kung ang nagbibigay sa iyo ng tukso, yung tao na yon, avoid that person. Yung pagkasama mo yung taong yon, parang nagkakasala ka. No, avoid him. Halimbawa, yung taong yon hindi siya nakakatulong sa iyong paglagong espiritual. Imbes na matulungan kanyang mag-isip ng tama, mag-isip ng malinis, ihakbang ang iyong mga paa sa katuwiran ng Diyos, ang nagiging influence niya sa iyo, pagkakasala, avoid that. Alright? Kung meron kang girlfriend, meron kang boyfriend, that when you go into a certain place, alam mong magkakasala ka doon, huwag ka pumunta doon. Alright? You must have the courage, the boldness, the strength to do that. At paano yun? Siyempre, kaya nga kanina, doon sa number 2, mag-pray ka. Panginoon, if in any case, makarating ako doon sa lugar na yun, bigyan mo ko ng lakas na i-overcome ko ito. Alright? Amen? So, kung nakikita mo na doon sa bagay na yun, it starts with things. And then people, kung sa tao na yun. And then place, kung sa lugar na yun, matatalo ka ng tukso, ng kahinaan mo, umiwas ka. Ano yung bagay na sabihin natin mahirap sa'yo para pagtagumpayan mong tukso? Iwasan mo yun. Sino yung mga tao? Iwasan mo sila. Yung lugar, iwasan mo sila. Alright? If you are prone to cheating, halimbawa po, isa kang estudyante, at mahina ka sa pandaraya, during examination, huwag kang uupo doon sa likod. Umupo ka doon sa harap, yung may nakakakita sa'yo. Para maiwasan mo yung tukso ng iyong kahinaan. Amen? Praise God. Mahina ka sa pera, huwag kang hahawak ng pera. You let other people take charge on the money. Huwag ikaw. Kasi alam mo doon ka mahina Kung alam mong saan ka mahina, iwasan mo. Amen? And then, read your Bible. Use your Bible for inspiration. Alam niyo po, naalala ko po yung aking biyanan. Ang sabi niya, ang isang matinding panlaban sa tukso ng kaaway, salita ng Diyos. Kapatid, ito, babalik na naman po ako dun sa dati. Train yourselves to have a regular journal. Huwag niyo na pong gawing optional ito. Paano nagiging optional ang pagbabasa ng salita ng Diyos? Kung magbabasa lang tayo kapag kailangan. Kung magbabasa lang tayo kapag maluwag yung schedule natin. Minsan sinasabi natin, pagod ako dami kong ginagawa. Alam niyo po yung mga ganong excuse, nakakayang ibigay sa Panginoon yun. Opo, totoo po ito. Daritsahan po ako sa inyo kasi pastor ninyo ako. I want you to grow. No po. Yung pagbabasa ng Biblia should not be optional. Yung pagkain sa katawan, ginawa na ba nating optional yan?
Minsan nga, nasosobrahan tayo sa pagkain sa physical eh. And what about the spiritual? No po? So, ang pagbabasa po ng salita ng Diyos, it can give you strength. It can inspire you, no po, to overcome temptation in life. Amen po. Tignan po ninyo ang sinasabi ng 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Basahin ko po sa inyo. You are tempted in the same way that everyone else is tempted. Ibig sabihin, kung natutukso ka, natutukso din yung iba. Lahat tayo natutukso. But God can be trusted not to let you be tempted too much. He will show you how to escape from your temptation. Tuturuan ka ng Diyos. Napakabuti ng Diyos. No? Magpo-provide siya ng way out to overcome temptation. At yung way out na yon, madidiskibre mo yun sa salita ng Diyos. Eh kung hindi ka nagbabasa, how can you discover? Alright? So the Word of God can give you inspiration, can inspire you, can give you strength. The moment that you are being tempted, the Word of God. Kapatid, napakalinaw niyan sa buhay ng ating Panginoong Yesus. How did He overcome the temptation of Satan? By quoting the Word of God. Nag-quote siya ng salita ng Diyos. We are not better than Jesus. Kung si Jesus ang ginawa niyang panlaban sa panunukso ng kaaway yung salita ng Diyos, dapat matuto tayo doon, tayo din. That's the only way for us to have power over temptation. So look up to your Bible. Buksan mo Biblia mo kapatid, magbasa ka. Alam niyo, yung anak ni Brother Ariel, yung isang kapatid po natin sa Agape, I believe siyang champion sa Word of God, sa memorization. Kung yung batang yun, nagagawa niyang mag-memorize ng verses, palagay ko, isa malaking challenge sa atin. Tayong mga matatanda, mag-memorize din tayo ng verse natin. Okay? So that when temptation comes, we can quote these verses. Itong panlaban natin. No? Parang si Jesus. Sabi ng demonyo sa kanya, nasusulat, ganito, ganito. Tapos sabi ng Panginoon, nasusulat din naman. So anong pinanlaban ni Jesus? Salita ng Diyos. Amen. And then number 5, use the body system. Pag sinabi po nating body system, yung life support sa mga cell group, yung kaibigan mo sa church, na maaasahan mong tutulungan kanyang mag-pray, no? Bibigyan kanya ng sound advice. Pag sinabi nating sound advice, these are advices that from the Word of God, that are from the Word of God. Na po, hindi kanya tuturuan ng masama, hindi kanya bibigyan ng maling advice, kundi yung advice niya nanggagaling sa salita ng Diyos. Use the body system. May kaibigan ka na po, that you can trust to help you overcome temptation. Kaya, dito po nagkakaroon ng essence yung sinabi ko po sa inyo that someday, out from this Operation Home Base, cell groups will be born. We need life support. Ngayon, habang wala po yan, yung Bible study. No? Yung Bible study mo, sino bang kadikit mo dyan? O kaya yung mismong Bible study leader mo. Seek help from them. Seek prayers from them. Alright? You talk to them about your issues. Alright? You may even ask them regularly na, kapatid, pwede bang counselin mo ko dito? Hanggang sa dumating yung pagkakataon na ako'y mayroon ng sapat na lakas para pagtagumpayan to. Na po. Now, the best thing to do is, you communicate with your pastor. Ang nakakalungkot po kung minsan, mas madali tayong, ewan ko ba, ba't nangyayari to? Mas madali tayong mag-open up doon sa labas kaysa doon sa loob. Dapat yung loob,
I mean, the family of believers inside your church. Your pastor, number one. Lapitan mo, pastor mo. Okay? Praise God. And then number 6, use positive language. Ako, ito po yung lately binabanggit ko. If you recall, sa isang message ko before Easter, bakit kailangang lumabas sa bibig ng isang mananampalataya ang mga ganitong kataga? Hindi ko alam kung kakayanin ko. Napakalaki ng problema ko. Kapatid, pag linabas mo yan sa bibig mo, para bagang sinabi mong, kuha ka na ni Satanas. Talo ka na ng demonyo. Kasi para bagang sinasabi mo na, oh, no one can help you, even God. Kaya use positive language. Sino pong magandang example dito? Si Apostle Paul. Mas mabigat ba yung pinagdadaanan mong tukso o problema o pagsubok kaysa sa pinagdaanan ni Paul? Pero anong sinabi ni Paul? I can do all things through Christ. It's positive. It is when you face temptation, it is when you face troubles in life, it is when you face persecution, that is the best moment of your life that you can exercise your faith and trust in the Lord. Kaya huwag mo sabihin, ewan ko kung kakayanin ko. Kapatid, pag sinabi mong ewan mo kung kakayanin mo, meaning to say, wala kang paniniwala sa kakayahan ng iyong Diyos. Kasi kung naniniwala ka sa kakayahan ng iyong Diyos, kahit mahirap yan, ang sasabihin mo, kaya ko to sa tulong ng biyaya ng Panginoon. Sa tulong at biyaya ng Panginoon. So what does positive language have to do with avoiding temptation? Actually, it has more to do with overcoming temptation. You need to believe God can help you overcome the desire to sin. Amen? You need to believe that. Okay? Try to change your approach to every situation. Sabihin mo sa iyong sarili, God can help me overcome this. It's not too hard for God. Di mahirap sa Diyos to. Kayang-kaya ito ng Panginoon. Tutulungan ako ng Diyos. Amen? Praise God. Number 7, give yourself alternatives. Yung pong binasa nating talata kanina, yung 1 Corinthians chapter 10 verse 13, parang binibigyan po tayo nito ng idea on how to escape temptation. So allow yourself to see that escape. No? Sikapin mo sa iyong sarili na makita mo yung way out na yon to overcome temptation. You know your temptation, you identify where you are weak, okay? And then you know how to overcome it, then give yourself alternatives. For instance, if you are tempted to lie, to protect other person's feelings, try to consider other ways toward the truth. Halimbawa, meron kang gustong sabihin na alam mong ikapapahamak ng isang tao. Para hindi ka magsinungaling, just to protect that person, you find other ways on how to tell the truth. Okay? Dito po nag-a-apply yung kung minsan tama ang damdamin natin pero nagagawa natin sa maling paraan. Okay? So, makakatulong din po dito ang prayer. Lord, ano ba ang gagawin ko? I do not want to lie. I do not want to sin. But I want to help this brother overcome sin in his life. Ganito po yan Yung ibang tao, sasabihin nila, nakita ko, may kadate siya. So gusto nilang ituwid na nambababae siya. Ang gagawin nila, ikakalat. Nakakatulong ba yan? Hindi. So you think of how can I help this brother, tell him that what he's doing is wrong.
you cannot help him by telling that to other people. You tell him that straight to him and make sure you have a good choice of words. Halimbawa, imbes na sabihin mo, hoy, walang hiya ka, nakita kita, meron kang ginagawa. Huwag mong sabihin ganun. Sabihin mo, kapatid, alam mo, nagmamalasakit ako sa iyo. Ang kasiraan mo, kasiraan ko din. Sana, iwasan mo yon. Kung ano man ang may tutulong ko sa iyo, sabihin mo. Amen? So, my friends, kung kahinaan mo dito yung pagchichismis, para hindi ka mahulog sa chismis, na po, pray ka kay Lord. Panginoon, paano ko po ba ihahayag ang katotohanan dito na hindi ako nagkakasala? Okay? Approach the person. Talk straight, directly to the person. Amen po. Alternatives aren't always easy, but they can be the path God creates for you to avoid and overcome temptation. Now, number 8, it's not the end of the world. Ano pong ibig ko sabihin? Kanina binanggit ko, lahat tayo may tukso. Lahat tayo posibleng mahulog sa tukso. Kung nahulog ka sa tukso, kapatid, pakumbaba ka sa Diyos. Amen? Always think that God offers forgiveness. Always think that God always gives second chances. Basahin mo 1 John, chapter 1, verses 8 to 9. Ang sabi po doon, if we say that we have not sinned, we are fooling ourselves and the truth isn't in our hearts. But if we confess our sins to God, He can always be trusted to forgive us and take our sins away. So, mga kapatid, think about the grace of God. Amen? Lagi mong isipin, nandyan lagi ang biyaya ng Panginoon. But don't abuse. Don't abuse. Paalala po, don't abuse. Don't try to commit sin because of God's grace. Sabi nga ni Paul, shall we continue on sinning? By no means. Amen? By no means. Binanggit po yun ni Paul when he said, when sins abound, grace abounds more. So ano magiging kaisipan mo dyan? Magpapatuloy ka sa kasalanan so that you can enjoy God's grace? By no means, sabi ni Paul. No. Huwag mong abusuhin ang biyaya ng Panginoon. Now, on every lesson, there's a commitment that we will sign. Kagaya po nito, meron tayo. Sabi dito, commitment, I will do my best with the help of God to do everything I must do so that I do not fall into temptation. Sign your signature and then date. Amen? My friends, if there are things that you don't understand and if you have some questions, you can reach me through our GC or you can PM me. Ano po? Kahit malayo po ako sa inyo, meron po tayong binigay na paraan ng Diyos to communicate and thank God for technology. Amen? At hindi ho parehas ang oras natin but I will make sure that mababasa ko po lahat ng yan at makakapagbigay po ako ng katugunan sa tulong at biyaya po ng Panginoon. Ingatan po kayo lagi ng Diyos. Let me pray for you, Lord. We give you thanks, we give you honor. And Father, we ask for your protection to be upon your people always. Your servants here, Lord, I am praying for your anointing that it will flow supernaturally, abundantly, powerfully in their lives, that whenever they stand in front of people, Lord, this anointing, Lord, will always empower them to speak boldly with wisdom, no po, sa iyong mga salita, Panginoon. Pagpalain mo po ang mga lingkod mong ito, Panginoon. Ingatan mo po sila, and I pray, Father, that your provisions be exceedingly abundant in their lives. Father, thank you. In Jesus' name, amen and amen. God bless you all po. See you soon.